babalik kayo Manila. Bukas sa kayo babiyahe? Na morning? Okay. Tapusin na natin today. Okay. Kaya naman siguro. Kaya yan. Kaya yan. Ayan sir, amin yan. Ang kabila. Plantation namin yan. After the river? Yan, ay, dun sa... Basta yan, lahat yan makita mo dyan sa harap na yan. Taniman namin yan. Kaya lang ngayon, hindi pa kami nagtatanim. Naantay lang umulan. Pagpatak ng ulan, dire-diretso na yan. Ngayon, may konting taniman sa dulo. Kasi yun lang kaya namin irrigate eh. Hindi kaya dito, yung tubig nito. Hindi kaya eh. Hello? Kai? Sir. Papunta na kami ha. Sir. Andun sila, Sir Elvin, sir. Nag-aantay, sir. Sige. Okay. Okay, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ang gagawin namin, kasi nasa isip ko na yung problema sa pagkain eh. Hindi kami masyado magpaparami ng baka, pero ang ipoproduce namin yung quality naman. Tapos magpo-farm to market kami. Ang kasi dyan, objective dyan, talaga eh, makapag-distribute kami ng karne sa Manila. Pero siguro sa umpisa, papasok muna kami sa mga institutional accounts, magsusupply muna kami. Pero later on, magtatayo na rin kami ng sariling hub doon sa Manila talaga, Oo. Sariling meat shop na talagang pag gusto mo ng quality na karne, doon ka pupunta. Tsaka ilalagay ko sa magandang location. Parang gagawin ko, parang showroom ng mga karne na malaki. Kahit mga 400 square meters lang, pwede na yun na showroom. Ang swerte ng mga tao dito yung project na yan. Although hindi pa kasi nila nare-realize ngayon dahil wala bago pa lang eh. Pero in the next 5-10 years, daming daming matutulungan dito niyan. Yung project sa Bakahan. Pati yung mga OJT dito, dyan sa farm. Saan sila? Ito na eh. Ayun, pick up. Sementahan naman ang balalat eh. Si Elvin. Yes, hello sir. Siya ang operator ng drone namin dito, Sir Buddy. Bakit kayo nagdo-drone? Anong purpose niya? Para mas mabilis. Tsaka mas consistent, no? Tama ba, Boss Elvin? Mas mabilis po yung pag-apply natin ng fertilizer. Agricultural drone. Yan. Ito ba yung area na Bin? Sprayan mo? Ito yung isa sa area na sir, na tinataniman namin. Although maliit lang to, yung malalaking area namin nasa ibang lugar. So ito kapiraso lang to. 1 hectare ba to? 0.9 sir. 0.9. Okay, saan ba malaking taniman natin? Sa Toon. Ilang hectares sa Toon? Around 34. So another episode po tayo ngayon. Kasama pa rin natin si Sir Paul Alcoreza. At ito yung mga plantation ng Abra River Ranch. Yes. Sir Paul. So ang topic natin for today, basically. Ang topic natin for today, yung corn silage production. Okay. So, bago maipakain ang mais sa baka, kailangan mo na magtatanim muna tayo. Sa taniman so, muna. mahabang proseso to. Kumbaga, grassroots tayo na literal. Diba? Dito tayo mag-uumpisa muna sa taniman. Nandiyan ang future ng farm. Pag wala ito, wala rin tayo. At nag-in-embrace niya talaga yung technology. Oo. Ito tayo, hindi tayo. Okay, let's go. Matagal na kayong gumagamit. Yan kasi kapag manual, buong araw mo tatabawin yan.
Spray, Ito, minutes lang. Ito, minuto lang, tapos na. Tsaka mas accurate siya, tsaka mas matipid. Kaya in the long Kumusta yung, run, yung result? maganda. Maganda. Maganda, oo. Masubukan na namin. Si Elvin, ano niya na eh, master niya na eh. Mm. Ang hangin talaga. Hindi ba masisira yung alamat? Hindi naman. Basta mga ganyan nakalalaki. Ayan, sadali lang, tapos kagad. Mm. Ilang hektarya to? 0.9. Almost one. Oh, almost 1 lang yan. Imagine mo, no? Ilang minutes lang. Tapos na. Tapos kagad. Kung mano-mano yung spray yan, Nako, Diyos ko. maghapon yan. Kahapon yan, row by row yan. Oh. Itong paggamit niya ng agricultural drone, kasi massive ang plantation niya, di ba? Yes, sir. Ilang hectares na so far? Sa ngayon, a little over 100 hectares. Oh, a little over 100 hectares. Saka madadagdagan pa. Gaano kalaki yung natipid mo in terms of manpower, time? Hindi ko masabi, sir, kung magkano yung eksakto, pero malaki. Ramdam. We have the Ramdam numbers, talaga. pero hindi ko alam kung magkano yung eksakto. Pero kasi ramdam mo kagad, kasi makikita mo kung ito manual, maghapon yan tatrabawin. Yan, ilang minuto lang, tapos kagad yan. Tapos na. Oh. Wala pang 10 minutes, tapos na yan. Ano so, umpisa na natin yung drinks business natin. Seedcore. May oras pa ba tayo mag-seedcore? Baka hanggang 1 month ka lang, ayaw mo na. Edi stop. Okay, Sir Paul. Yes, sir. So, part na po to ng harvesting ng corn. Yes, sir. Na isa silage. At kagaya ng nasabi mo, Sir Paul, kanina, sobrang importante yung meron kong sarili feeds. Yes, sir. So, etong corn silage na to, ito ang heart and soul ng cattle fattening business, ano? So, kung wala yan, wala rin. Hindi rin tayo pwede mag-alaga ng baka. So, currently, this area is about 3.5, no? 3.5. Actually, etong ina-harvest sila, hindi pa talaga sana due for harvest eh. Okay. Nasa 60 days pa lang to, no? Kaya lang, inagapan na namin dahil medyo nahihirapan kami sa tubig ngayon. So may portion dito na ina-harvest na namin. Pero hindi namin ubusin lahat yan. Mga ilan yung harvestin mo, Kai? Lahat yan, yung tres? Harvestin mo lahat yan? Hindi. Sa 0.5 lang yung mga... Mga 0.5 lang ang harvestin, sir. After na harvest yan, yung truck na yan, diretso na sa farm yan. Doon sa silage bunker. Tapos i-compact na yan ng tractor namin doon. So ito pala si si Jen, si Lakay. Siya ang namin, siya ang in charge namin dito sa mga plantation. Plantation. So mas siya nakakaalam pagdating diyan sa mga plantation na yan. Si Sir Paul Arcureza pa rin, ang industrial Yes. partner ng Abra River Ranch. Yeah. Actually, sir, etong mga mais na to, trial lang to eh, no? Bagong variety to na tinatrial namin. Tignan sa gitna. Ayan. Ayan. Bagong variety. Ito, tinatrial namin tong variety na to na galing kay Doc Ramis. Although hindi namin alam kung anong variety. Pero magaganda, yun lang. Intended for, that variety is intended for silage. Yes. Yun lang, sabi nila kay madali raw kapitan ng uod, pero matatangkad. Pang silage talaga. Tsaka ang lalaki ng mga butil. Hindi ko lang alam kung anong variety yan. Budit sanay na yung driver na synchronize sila. Sanay
Sabay sila eh. Gaya na sabi ko sir, ang challenges namin dito, yung mga area namin, marami ka mga areas dito na tingi-tingi. Wala. Diba? Although meron kami isang malaking area across the river, yun medyo malaking area namin doon. Ang problema, yung lupa naman, hindi naman masyado fertile din. Ah, talaga? So, Mabato? Hindi. Concept. Sandy. Sandy. So, Mayroong kamote. May part talaga na masyadong sandy na siya. Pangkamote, hindi bang so may part doon sir na tataniman namin o tinataniman namin ng Napier. Tatanim pa lang natin. Tataniman pa lang namin ng mga Napier grass doon, giant Napier. Yun na itatanim namin doon. Sir, Yun dito sa sa corn, ano yung mga importante na dapat malaman sa pag-aalaga, pag-harvest? Ang panser, pinaka-importante dito talaga, lalo na ngayon sa tag-init, is patubig. Number 1 is patubig. Patubig. Pag ganitong Challenge talaga yun. challenge talaga. Crucial din yung variety. Namimili kayo ng variety para mas malaki recovery. Tsaka yung mga protocols din sir, planting protocols yan. Planting protocols. Mga Dapat mas insecticides. Oo. Kasi dito na part kasi sir, hindi naabot ng patubig namin. Oh, hindi na umaabot yung patubig namin kaya Antayin pa yung edad niya talaga. Sayang din kasi marami ng sisira, natutuyuan. kaya inunahan namin ang harvest na. Mataas pa ang MC, no? Mataas pa. Ano kasi, MC is moisture content. mataas pa ang moisture content kasi Bata pa kasi. Bata pa eh. Bata pa. Kulang pa sa araw to, kaya lang wala naman kaming choice din. Dahil wala, matutuyo eh. Anong adjustment? Kulang pa to na ng gagawin 7 niya? days to. One pa sir, mga 10 days pa. 10 days Mga pa. 10, mga 10 days pa. Wala na to sir, askis na to, ganito. Kukumpakin mo na lang to. Compact. Para yung excess na moisture niya, magdi-drip na lang. Wala kang magagawa, kaysa masayang. Kasi kapag inantay namin yung 10 days pa, Baka masisira eh. Hindi kasi inaabot nung irrigation to. Basta maka 30 kami sir, okay na kami doon, masaya namin. 30 tons per hectare. Yeah. Happy ka na. Pero minsan, pag talagang maganda pa tubig mo, Sobra din. minsan maka 40 ka nga, magugulan ka pa eh, di ba? Kung isang beses. Ano ba area yun? Dito sa Ansan, Ganda ng harvest natin doon sa Ansan. wala pang parang point 82 lang ata yung area dyan sir. Oh. Nagkakasundo na sila eh. Paano yan nung una nag-rehearsal, nag-aral sila? Oh, nag-training Para talaga. Training mo na yan sila. Oo. Dapat dahan-dahan sabay sila. Marami silang plantation, iba-ibang stages. Tapos, lahat yan, ginagamitan ng mechanization from drone spray to Harvester. yung harvesting. May harvester talaga sila na paglagay doon sa truck ano na siya, silage Chop na. Hindi, chop na. Chop na. Mm. Oo. Tapos Chop pag na siya. tapos yung truck na yan, dadali naman sa farm yan, i-compact naman. Eco-compact na. Tapos tatakpan. Yun na yun. Naabutan ko pa yung araw na yung mga naunang mga coverage, yung ikakat pa. Manual. Tapos bubuhatin, lalagay sa truck, dadalhin doon sa... Tapos tsaka manual yan. tapos manual na i-grind na gano'n. So, nandito tayo sa loob ng isang bunker. Silage bunker. Ang capacity nito, sir, about 700,000 kilos per bunker. And we have 6 bunkers. 6 bunkers. Silage na to.
Yes. Binawasan na ata nila kanina to. Dukot mo ako sa ilalim. Oo. Asan si Doc Raven? Pumunta dun sa... Bantayan nyo to. Ito. Sir, Mm. pakikita ko na rin sa'yo ano mistake. Hindi naman pwede puro positive lang papakita natin. Ito, hawakan mo. Mainit, di ba? Mainit. Ibig sabihin, ang silage, pag mainit, hindi siya nagpo-ferment. Nagde-decompose siya. Oh. Bakit nagde-decompose? Bakit nagde-decompose, di ba? Nagde-decompose siya dahil hindi siya na-compact na maayos. Kaya, from aerobic to anaerobic, Oo. hindi mo siya na-convert to anaerobic. So, ibig sabihin, may oxygen sa loob. Sa loob. Kaya siya nagde-decompose. Anong mangyayari dito? Diba? Pag yan, pinatagal mo, mabubulok yan. So, kailangan na ipakain Kaya to. kailangan, ipapakain mo na rin kagad itong mga to. But we have to check yung mga yon kung ganito rin. Oo. Baka naman ito Dito lang, kasi ito yung na-open eh. Yes, so kaya very important dito. Pag nagko-compact ng silage, binabantayan din. Hindi pwede na yung taga-compact niya, bara-bara lang, yung tira-tira lang siya gano'n. Kailangan yan systemized na pinaplansya niya na maayos. Sisiguraduhin niya lahat ng area na gugulungan ng traktor. Pinaplansya, hindi pwede yan na mamadaliin mo. Mag-aaksaya ka lang ng pera. Imagine magkanong halaga ng silage. Diba? Sarili na natin ito na harvest. Kaya nga. Isa pang kusang pagkabulok minsan, pag masyadong basa, ganyan. Tapos kinumpak mo. Mataas ang moisture. Mataas ang moisture. Yan. Mga bagay na But yan. so far, hindi pa siya sira. Hindi pa. Naamoy Hindi mo siya naman, sira. di ba? Okay naman siya. Pero importante, makakompact talaga ng maayos. So, pwede pang i-compact ulit yan pag ganyan? Obligado i-compact mo ulit yan talaga. Pwede pa naman. Tsakay, kulang yung mga pabigat na gulong dyan sa ibabaw. Padugangan to. Sir Paul, pag pumupunta ka talaga sa farm, nakakakita ka ng mga kailangan improve, Yes. kailangan ayusin. Oo. Kaya kung hindi ka pumupunta sa sariling farm mo, hindi mo alam ano na Patay ka. Oo. Lalo na pag hindi mo pagmamalasakitan yan. Kaya katulad yan ngayon. Mamaya, after natin, mamaya magsisermon na ako niyan. Alam na nila yan. Ganun talaga eh. Hindi mo pwedeng kukonsintihin yung mga yan, sir. Wala mangyayari. Hindi matututo. Gentle si Sir Paul sa pag-handle ng tao niya kasi nakakamera. Mamaya. Oo, Okay. di ba? Mapapakanta na lang ako. Nakaka. Okay, ito ano ginagawa rito sa isang bunker? Ito na yun. Ito yung mga bagong harvest. Eto. Kunti lang. Tutulak lang. So ito po kanina, galing tayo dun sa farm, yung nag-harvest ng corn na, di ba, nakita natin from the tractor na silage na siya, na chop na siya. So ito na ngayon, na-deliver nila dito. So ang process ngayon dito, sir, compacting. Yes, compacting. Nuusog mo na nila lahat doon. Punta compact nga tayo nila sa maayos. taas, sir. Tingnan natin. Pinagkagastosan ng bunker. Kita mo, may red doors pa. Ano itong mga nakasako na to? Silage, sir. Binili ko. Binili mo to. Galing Pangasinan yan. Pakita mo yung top view ng silage bunkers. Oo. Pati dito. Dami. Dami, puro walang laman. May awa ang Diyos. Sana mapuno natin to. Hindi ka nag-iisa, sabihin ng ibang breeders. Sabihin ng ibang farm.
Wow, ilang truck to? Ayan, sir. Ilang, kagaya kanina nag-harvest, nakita natin. Isang truck na yun halos yan Sir, eh. truck yun. Ito yun. Yan lang yan. Oo. Kay! Pila ka truck na? Dalawa, sir. Ah, 2 ka truck to? Dalawang truck na yan. O, kita mo, pag kinumpak Imagine mo, mo. konti lang. Pero pag kinumpak mo, mapipipi, konti lang. Paano nga ma-secure yun na hindi maglilik yung tubig from Alin, sir? taas? Naka-overlap yan. Dito sa labas. Oo, Dito, sa labas. dito. Yes. Naka-overlap Oo, dito. Naka-overlap yan. Diyan. Dito naka-overlap. Yes, overlap yan. Ibang-iba yung amoy ng raw, Oo. yung new harvest. Pero, amoy damo. amoy damo. lang. Sarap na ng hangin, no? Wala na yung init. Yan. Amoy damo. Oo, amoy damo lang. Kay, sabihin nyo, operator, ipakompak na maayos yung silage. Mainit na yung silage doon, no? Ay, niram pa kasi yung compactor, boss. Kaya nga. Iko-compact pa daw ulit yan, sir. Anong pinangko-compact nyo, Sir Paul? Yung pison. Pison. Yung ginagamit sa highway, yung gumagawa ng Oh. spalto na ganyan. Tapos Sir Paul, itong binili mo na to, ilalatag mo rin sa bunker to? Yes, sir. Kukompak yan. Kaya lang, sandali lang yan. Ubus ka agad. Ubus ka agad. Pang ilang days lang yan. That's about 24 tons. 4 days lang yan. Ubus na yan. Ubus na. Tingnan mo, bunker mo. Dukutin mo. Doon sa kabila. Plus Picas. Dapat ang temperature niyan, sir. Malamig. Hindi lalampas ng, hindi naman malamig. Ang pinakamainit dapat yan, yung mga 36 degrees. Sinat ng tao. Parang sinat ng tao. Mm. Ayun, tansya mo mga ilan na yan? 40 plus na yan. 40 plus yan. 40 plus yan. Sabi mo gumagamit kayo ng pison. Yes, sir. Bakit ganun katindi naman yung pag-compact? Kailangan kasi, sir, mabigyan ng pressure yun eh. Hindi mo kasi makukompak na maayos yan kapag magaan lang ang sasakyan na magko-compact nun. Para talagang makompak siya na maayos. Kailangan kasi as much as possible from aerobic to anaerobic yan. Ibig sabihin dapat yan walang oxygen, walang hangin Sa loob. talaga, sa loob. Tanggal talaga lahat. Kung hindi, yan ang maging cause ng decomposition kapag may hangin yan. Kaya kailangan talagang matigas sa matinggas. As in, minsan makita ka ng, kunyari, puno yan, may silage wall ka. Yung as in, hindi mo kaya ipasok yung arm mo sa loob. Ganun siya katigas dapat. Anong katigas? Ganun siya katigas dapat. As in, walang hangin. Ganun ka-importante yan. Kaya sa backyard setup naman, ang ginagawa dyan, Naka-drum. yung iba, naka-drum, di ba? Although yung iba, sinasuggest ko, gumawa na lang ng na maliit na bunker. Then, Bunker type pa rin. Kasi magastos yung yung drum eh. Bibili ka pa ng drum. Tapos ilan ang quantity malalagay mo doon. Kunti lang, 100 lang yun, sir eh. If I'm not mistaken, mga 100 kilos lang ang kaya ikarga doon. So ito, kagaya itong ginawa nyo nito, pwede siyang gumawa ng small version nito. Yes, ganito rin. Ganito rin yung pinaka-concept niya. No? Pero maliit lang. Pwede kang gumawa. 3 walls din, di ba? Oh. Plywood dito. Oh. So, 3 walls, di ba? 3 walls. Tapos, ipo naman silage yun. Tapos, kukumpakin mo rin. May, yung compactor ng simento. Pwede yun eh. Pwedeng gamitin yun. Pwede rin, tatalunan ng tao. So pwede kahit lang, plywood lang, hindi kailangan semento. Oo, pwede. Walang problema yan. Walang problema yan. Nakita mo? Mainit, malamig. Dito, sir, sa gilid kasi di yan naabot ng compactor. Kasi kung gilid pa namin yan. Ang tanong ko, okay, mainit yung nasa harap. Ang kailangan mo i-check dyan yung bandang gitna. Ay, sa gitna. Yun lang talaga yung nakakukuhan dyan eh. Hindi, kaya nga, ibig ko sabihin, kailangan mo i-check yung bandang gitna kung mainit din. Di ba? Dahil kung yan mainit, titirahin yan. Pakain mo na ipakain yan. Ha? Kaya nga, ipakain mo na pakain yun. Pero tingnan mo na muna. Kasi dami na nun ilan na kilo na yun? Dami nun dyan Ha? 200 plus. Oh, 200 metric tons yan. Kaya nga, Dami yan. Gamitin na daw. Kaya nga, again, i-double check nyo na muna. Kung pati yung gitna o baka naman yung specific location lang na yun na mainit. Diba?
Paano nila i-check yan? Bubuklatin niya, tapos di pupunta ka sa gitna. Suksok mo yung kamay mo sa gitna. Tingnan mo kung mainit din. Diba? Paano yung i-check ngayon? Tingnan natin. Okay lang ba? Subukan mo. Oo. Subukan Lalakad niyo? ka naman lang dun eh. Oo, subukan mo. Tingnan natin. Kasi nag-aano na tayo, parang case study na to eh. Sir, assuming na okay na harvest, nalagyan na dito, kinompak, yung mga guidelines na sinabi mo, sunod lahat. Ano yung next na process? Ano na yun, sir? Aging na. Paedadin mo na yan. Paidadin mo na. About 14 to 20 days, pwede na pakain yun. After 2 weeks, pakain mo na. Okay na yun. Meron bang instances na kailangan mong mag-spray ng... Wala. 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 Yung iba nagdadagdag na molasses and whatsoever. Pero hindi. Basta maayos ang compaction mo dyan. Yun lang talaga. Yan lang yan. May natural enzymes yan eh. Mm. O, kahit dyan lang banda, pwede na yan, Dok. Makita mo lang. Suksok mo lang yung braso mo. Yeah, pwede na yan. Okay na yan. Kamusta? Mainit, sir. Mainit, sir. Mainit talaga, sir. Ha? Mainit. Hanggang loob? Gaano ka ilalim? Sige. At least alam na natin. Ilang araw mo ipapakain to? Matagal yan, sir. Pero hindi naman masisira before 6.5 eh. Hindi naman, hindi aabutin yan. Huwag mo lang patatagalin ng mga 3 months yan. Ah, okay. Pero yan, pwede pa yan. Okay yan. Wala pa naman masamang amoy. Mabango. Oh, mabango pa rin naman. Pero once nag-start ng baho yan, wala baho na. yan, wala na yan. Tapos makita mo naman yan, de-decompose yung gaganto. Nagbubuo-buo. Ah, yan. Yan, nagaganyan na siya. Fertilizer. Tapos mabaho na. Ayan, Magiging compost na yan. wala na. Okay na, sara nyo na. Okay, Sir Paul. Mag-recap tayo dito sa pag-prepare ng silage na episode natin. Okay. So from the nag-harvest tayo, kanina may challenge, no? Like because of yung kulang sa irrigation. Yes. At kung hindi niya pa i-harvest kaagad, Sisira. baka masira rin. Matutuyo. So kailangan niya talaga siyang i-harvest. Yeah. So doon pa lang from the start may challenge ka na. Yeah. 'Di ba? Kasi sabi mo dapat yung moisture may Moisture content. hinahabol ka na About 30 to 35%. yeah, so in that case medyo ano na yan. Paano ngayon yan, sir? Paano mo aayusin ngayon dito pagdating dito sa storage? Pagdating dito sa bunker, idadump yung silage na galing sa plantation area. Yung nakita natin kanina. Tapos i-compact na yun. Mm. I-compact na yan ng pison o tractor. After niya ma-compact, yun na yun. That's it. Takpan mo na yan. Tapos yung mga susunod na harvest mo, kung hindi mo naman kayang punuin kagad, dagdag lang ng dagdag doon. Dagdag lang ng dagdag. Ganun lang mangyayari sa kanya. Walang special treatment. Wala kami nilalagay doon, wala sir. lahat. Natural enzymes Kahit lang na yan. yung case na yan na medyo young, Wala. kayang habulin dito sa storage. Wala kaming ginagawa doon. Okay, sir. So ano yung mga sa audience natin? Okay, doon sa perspective ng smaller. 'Di ba? Yung kasi 'yun ang gusto nating ma-achieve dito sa discussion natin lagi Yes. na despite of ang nakikita nyo ay commercial farm, na malaking farm, ay lahat ng ginagawa dito ay doable sa isang backyard. Yes. Pagdating sa backyard, sir, palagi kong sinasuggest, mag-bunker type din. Huwag na kayong mag-silage bag kasi masyadong magastos. Huwag na rin kayong magtimba. No? Kasi yung drum na blue, pwede rin naman yun. Maganda rin yung magagawa mo silage doon, kaya lang magastos din. So, para sa akin, pinaka-economical, palagi kong sinasuggest din, yung kahoy na lang. Kahit plywood lang, pwede. Lagyan lang ng mga brace sa likod, ng mga bracket. Bale, 2 walls, plywood. Tapos dito, meron din sa harap. So, basically, kung ano yung itsura nito, paliliitin lang natin. No? Paano mo i-secure yan, yung plywood na walang yung presence of air? Ano yun, sir? Pwede kayong gumamit ng compactor na simento.
Pwede rin naman na tatalunan ng mga tao. Depende kung gaano kalaki yung bunker na papagawa mo. Di ba? Hanggat kayang talunan ng tao, manual lang. Tsagaan mo, gano'n lang muna. Yung mga edges ng ng plywood, paano mo isisil yan? Wala naman yun, sir. Basta pag tumutok yun na gano'n, maisil mo lang na maayos yun. Wala nang problema yun. Basta sa likod lang. Wag lang yung mga malalaking uwang. Ganyan. Oo, wag lang malalaki uwang. Basta may brace lang sa likod yun, okay na yun. Tulak lang niya. Masuportahan niya lang yung laman ng bunker na yun. Tapos yung iba, naglalagay ng bubong. Yung bubong niya, tinataasan nila. Para, pag napuno yung bunker, may space pa para pag tumatalon yung tao. Pwedeng. Hanggang makompact nila. Okay. Diba? Hanggang makompact nila yung bubungan. Tapos, magsisimento ka rin ng kapraso for the flooring. Tapos, lagyan mo ng konting elevation. Galing sa dulo, palabas. Bakit kailangan ng elevation? Para yung sobrang moisture, kung meron man, mag-drip palabas. Mag-drip palabas. Ito kung papansinin mo, mula doon, pag ano yan. Pababa to. Pababa yan. Papunta doon ng tubig. Naka-design talaga. Yan, naka-design talaga. So, yun lang yun. Wala kayong dapat idagdag. Wala kayong dapat idagdag sa silage. Yung iba kasi naglalagay pa ng molasses, kung ano-ano pang additive na nilalagay. Bakit? Ba't nila ginagawa yun? Kung Sabi nila, para mas maganda raw yung fermentation? Fermentation. Pero, kasi nagpo-ferment naman yan from their natural enzyme. Diba? Ang isa pang problema dyan, kung maglalagay ka man ng molasses, mamaya, hindi mo rin alam kung saan galing yung molasses, baka mamaya may contaminants pa na galing yun, baka mamaya hindi pa purong molasses yun. Baka may halong tubig. Diba? Na pwede rin mag-cause ng pagkabulok ng silage mo. Kaya best na hindi na lang mag-add. Basta importante, makompact na maayos, tsaka tama ang moisture content mo para hindi mabubulok ang silage mo. Okay, so natapos natin yung discussion at susunod na episode natin, pag-uusapan naman natin ano ang ginagawa ng Abra River Ranch para naman sa community, paano sila makakatulong dito sa Abra. Okay. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.